Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aling Tess. Taong 1978, Kawit, Cavite. Matagal nang naninirahan si Aling Tess sa Kawit. Magmula pa noong panahon ng gera, doon na talaga sila nakatira. Nagkapamilya na lamang siya lahat-lahat. Hindi pa rin niya iniwan ang kanilang pwesto sa kanilang lugar. Bukod kasi na nasa gilid lang yon ng kalsada, nasa bayan din ito, kaya aminado silang kumikita ang mumunti nilang negosyo. Kung hindi ninyo na itatanong, nagtitinda ng mga isda at gulay sa kanilang pwesto si Aling Tess at ang asawa niya. Maglilimang taon na rin sila noong nagsasama pero sa kasamaang palad, hindi pa sila nabiyayaan ng anak. Wala naman itong kaso sa kanila. Gawa ng kung iisipin, kontento na rin naman sila sa buhay na meron sila. Ilang beses na rin nilang sinubukang gumawa ng anak pero hindi talaga sila napagbibigyan. Magmula noon, ipinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat. Mas pinili na rin nilang kumayod sa trabaho upang pagdating ng araw na matatanda na sila, hindi sila magugutom. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas lalo namang dumarami ang kanilang mga parokyano. Naging kagawad din noon ang kanyang asawa sa kanilang barangay, kaya kapag umaga, siya lang ang nagbabantay. Ayon pa kay Aling Tess, tahimik na lugar noon ang Kawit. Masayahin ang mga tao at higit sa lahat napakadalang lang ng gulo. Lahat din sila sa barangay ay nagtutulungan, dahilan para mas lalong maging maunlad ang kanilang mga buhay. Marunong din silang makibagay sa negosyo ng kanilang mga kakilala, kaya wala gaanong kompetisyon. Ang tanging nais lang din kasi nilang mangyari noon ay ang makakain ng maayos sa araw-araw. Pagtatapat pa niya na, masaya na siya sa ganoong pamilya kung iisipin. Pero bigla na lamang itong nagbago nang magdesisyon ng kanyang asawa na umuwi muna ito sa kanilang probinsya. Ang naging paalam nito sa kanya, 1 linggo yun doong magtatagal, kaya wag muna siyang sumama. Mariin din itong inilahad. Kailangan nitong umuwi dahil yung hatian nila sa mana, ibibigay na ng kanilang padre de pamilya. Nakasaad naman yun sa liham na natanggap nito, kaya hindi na rin nagduda itong si Aling Tess. Masyado na rin kasi siyang matanda para sa mga ganoong bagay, kaya sa halip na makipag-away, pinili na lamang niyang suportahan ang kanyang kinakasama. Bago ito umalis sa kanila, maayos pa ang kanilang pagsasama. Masaya rin yung umalis, pero nung umuwi ito, napansin niyang bigla na lamang nagbago ang ugali nito. Pagdating nito sa kanilang pamamahay, wala na itong dalang kahit na ano. Ni pasalubong man lang sa kanya, di talaga yon nakapag-isip pa. Dahil dito, agad naman yung tinanong ni Aling Tess kung kumusta ang naging lakad nito. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, sa halip na sumagot sa kanya, tahimik lang naman itong pumasok sa kanilang silid na para bang wala itong narinig. Siyempre bilang asawa, minabuti naman niyang unawain yon, gawa ng sa isip-isip niya, baka pagod lang ito sa biyahe. Kinabukasan, paggising naman nilang dalawa, napansin naman niyang bumalik na ang pag-uugali nito, kung kaya't minabuti naman niyang tanungin ito ukol sa mga nangyari sa kanilang pagkikita. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Mabuti naman, Tess. Nakuha ko na ang titulo ng lupa natin. Kaso sabi ni Itay, balikan ko yon ang kasama ka. Pwede ba yun, Tess? Gustong-gusto ka na rin kasing makita ng aking pamilya eh."
Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang tinanong kung kailan sila aalis. Maging siya man kasi, aminadong gusto rin niyang makilala ang mga kapamilya ng kanyang asawa. Kung iisipin, matagal niya na yung hinihiling sa mister niya, pero hindi siya nito noon napagbigyan dahil sa dami ng kanyang trabaho. Nauunawaan naman niya ito, kaya matyaga naman siyang naghintay ng tamang oras. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napagkasunduan nilang sa susunod na buwan sila luluwas. Hindi rin kasi basta-basta ang pag-alis nila, lalo pat may responsibilidad ang kanyang asawa sa barangay. Para pahintulutan din sila ng kapitan, kinakailangan nilang maipaliwanag dito ang mga bagay na kanilang gagawin. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy naman ang kanilang pangkaraniwang pamumuhay. Ganun pa rin naman ang ganap. Buong araw siyang magbabantay sa kanilang tindahan. Habang yung asawa naman niya, nandun sa barangay, tumutulong sa mga proyektong ipinapagawa ng kanilang kapitan. Sa pagsapit naman ng sumunod na buwan, matagumpay silang nakakuha ng pahintulot sa kanilang barangay. Siyempre, dahil sa pagmamadali nila noon, wala na sa eksaktong araw ang naging pag-alis nila. Nang makuha kasi nila ito, agad naman silang lumuwas upang puntahan ang probinsya ng asawa niya. Mula Cavite, binaybay nila ang daan patungo sa lugar ng Katanawan sa Quezon. Doon kasi nagmula ang pamilya nito, kaya kahit malayo, nagpasya silang puntahan ito. Makalipas lamang ang buong araw na pagbabiyahe, nakarating na nga sila sa terminal ng mga sasakyan. Akala ni Aling Tess, naninirahan din ang pamilya nito sa bayan, pero nagkamali siya. Mula sa sentro, sumakay pa sila ng mga kulong-kulong at kalabaw para lamang marating ang isang liblib na lugar na malapit na sa paanan ng bundok. May naghatid naman sa kanila roon, ang kaso lang malaki ang pinabayad nito. Pagkababa rin nila, hindi na yun naghintay ng pasahero na siya namang ipinagtaka niya. Gayunpaman, kahit nakapagtataka ang ganoong bagay para kay Aling Tess, naging panatag pa rin siya dahil kasama naman niya ang kanyang asawa. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang isang malaking bahay na may 2 palapag. Malawak din ang bakuran nito at sa estado ng pamilyang naninirahan doon, alam niyang isa yun sa pinakamayaman sa lugar na yon. Sa pagpasok naman nila sa bakuran, agad naman silang sinalubong ng iilan sa mga kamag-anak ng asawa niya. Paglapit naman ng mga ito, masaya naman yung nagtanong ukol sa kanya at sa kanyang pamilya sa Kawit. Siyempre, para hindi mapahiya ang kanyang asawa, ipinakita niya sa mga ito ang kanyang mabuting pag-uugali. Lahat din ng kanyang sinasagot may mga senyales ng pagrerespeto upang hindi siya nito masabihang bastos at balasubas kausap. Hindi naglaon. Nang matapos na rin yun kakatanong sa kanya, agad naman sila nitong inanyayahang pumasok. Nang marating nila ang sala, doon na tumambad sa kanya ang mga magulang nitong ubod na ng tanda. Yung ama nito, halos hindi na makatayo, tapos yung asawa naman nito palagi na lang nakaupo sa upuang digulong. Pagsilay naman ng nanay nito sa kanya, agad naman yung nagsenyas sa katulong nito na gusto nitong lumapit sa kanila. Nang mapansin naman yun ni Aling Tess, na natili lang naman siya sa kanyang asawa habang maiging pinakikiramdaman ang presensya ng matanda. Pagharap naman nilang dalawa, di naman niya maiwasang magulat, gawa ng yung titig nito sa kanya may halong paninindak. Una ring tinanong ng matanda ano ang nakita niya sa anak nito at bakit yon ang napili niya. Dagdag pa nito na hindi dapat ang mga ganoong uri ng taong kanyang natitipuhan
Gawa ng kung iisipin, marami namang lalaki siyang pwedeng magustuhan. Inilahad din ng matanda sa kanya. Maganda siyang babae, kaya hindi niya talaga sukat maisip kung bakit niya pinagbigyan ang pagnanais ng anak nito. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, agad naman yung lumapit sa kanyang ina, sabay yakap dito. Rinig na rinig ni Tess na nag-uusap doon ng dalawa, pero hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito, gawa ng ginagamit ng asawa niya ang dialekto nito sa kanilang lugar. Maya-maya pa, pag-alis naman ito ng kanyang braso sa balikat ng nanay niya, masaya naman yung sumilay sa kanya na para bang wala itong ginawa. Sa loob ng 1 oras nilang pakikipag-usap, nakilala na niya ang lahat ng kadugo nito. Maging yung mga bayaw nito at ibang miyembro ng pamilya, nakausap na rin niya. Ayon kay Aling Tess, wala namang problema sa mga taong yon, pero may kakaiba siyang kutob na nararamdaman ukol sa mga ito. Dagdag alalahanin din para sa kanya yung kakaibang bahong nagmumula sa loob ng bahay. Nang hindi niya na yun maatim, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang asawa, pero sa halip na gumawa yun ng aksyon, inabisuhan naman siya nitong magtiis lang, lalo pat may mga kulungan ng hayop sa ilalim ng kanilang pamamahay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na lang siya umimik sa takot na baka may makarinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napansin naman niyang nagluluto ng mga dala nila yung asawa niya. Minsan hindi niya ito nakitang kumuha ng rekados o hindi naman kaya'y pansahog sa ilang kilong karne ng baboy na niluluto ng kapatid nito. Pagharap naman nila sa hapagkainan, bigla naman siya nitong tinapik, sabay wika sa kanya ng, "Kainin mo na lang yung mga inihanda ko. Magtiis ka. Dahil para din naman yan sa'yo." Nang marinig naman ito ni Aling Tess, agad naman niya itong sinunod dahil ang buong akala niya noong mga oras na yon, nanlalason ang pamilya nito. Siyempre, para makaiwas din sa kahit na ano, maigi naman niya itong sinunod. Hanggang sa kalaunay inalok siya ng kapatid nito ng sinabawang baboy. Pagsilay naman doon ng kanyang asawa, sa halip na siya ang mag-abot ng mangkok, ito na mismo ang kumuha. Matapos nun, dali-dali naman itong inilagay ng asawa niya sa hapag na malapit sa tabi nito, sabay patuloy sa pagkain ng hindi umiimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, natapos naman ang masaya nilang hapunan. Pagkainom nila ng tubig, hindi na rin sila nagtagal pa sa kusina para makapagpahinga na. Lumipas ang gabing yon, hindi na rin sila nagpatagal pa sa kusina para makapagpahinga na. Lumipas ang gabing yon, wala namang nangyaring kakaiba. Akala ni Aling Tess magtutuloy-tuloy ang ganoong pangyayari sa bahay ng kanyang manugang, pero ang hindi niya noon alam, malapit na palang dumating ang isang pangyayaring magbabago sa kanyang kaisipan. Ayon sa kanya, na sa tinagal-tagal na niyang naninirahan sa mundo, hindi niya sukat akalaing umiiral din pala ang mga ganoong uri ng nilalang. 3 araw ang lumipas magmula noong dumating sila. Nasanay na nga siya sa nakakasulasok na amoy na palagi niyang nalalanghap tuwing umaga at hapon. Kahit alam niyang malayo ito sa dumi ng baboy at mga hayop, iniiwasan na rin niya itong banggitin upang hindi na sila magtalo. Kapag lumalabas din silang dalawa, may mga pagkakataong sinisilip niya ang ilalim ng bahay, pero wala naman siyang nakikita. Napansin din niyang malinis ang ilalim nito na siyang naging sanhi upang magtaka siya ng husto kung saan nagmumula ang amoy na yon. Hindi naglaon,
Nang hindi na niya maatimang nakakasukang amoy tuwing umaga, doon na siya muling naglakas loob na kausapin ang asawa niya. Akala niya mauunawaan na siya nito pero sa halip na magkasundo sila, napansin naman niyang parang nagalit pa ito sa kanya. Ang ibig kasing iparating ng asawa niyang yon, tiniis niya ang lahat hanggang sa makauwi na sila. Pero paano naman niya magagawa ang bagay na yon? Isang linggo lang sila ron. Baka pag tiniis ito ni Aling Tess ng isang araw pa, mamatay na siya. Dahil sa kanilang naging pagtatalo, nagdesisyon siyang siya na lamang ang humanap ng pinagmumula ng amoy. Isang gabi, habang nagpapahinga na silang lahat sa bahay, bahagya naman siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan dahil sa ipis na gumagapang sa kanyang katawan. Pagkakuha naman niya noon ng lente, nasipat niya itong palipad-lipad pa, kaya ang ginawa niya pilit niyang inabot ang tsinelas na nasa ilalim ng higaan nila. Ngunit, nang akmang maaabot na niya ito, bigla naman niyang binawi ang kanyang kamay nang may makapa siyang isang malamig na insekto na gumagapang sa lugar na yon. Segundo lang din ang naging pagitan nang masipat niya ang isang malaking alupihan na bigla na lamang gumapang sa sahig ng bahay. Dala naman ang kanyang pagkagulat, agad naman siyang napasigaw na siyang naging sanhi upang magising ang kanyang asawa. Pagbalikwas naman ito, agad namang nawala ang alupihang yon, kaya hindi na niya ito naituro pa. Tess, ano ka ba? Gabing-gabi pa oh. Manahimik ka nga. Wala tayo sa bahay. Tsaka yung mga tao rito, masyadong sensitibo. Di ba sabi ko sa'yo, hanggat hindi pa ibinibigay ni tatay ang titulo, sumunod ka lang sa mga gusto kong ipagawa sa'yo. Galit na bulong ng asawa niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang humingi ng tawad habang idinadahilan ang tungkol sa alupihang kanyang nasilayan. Subalit, kahit ano pa man ang kanyang pagrarason, hindi ito sapat para pakinggan siya nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagtatalo, nang hindi na rin niya maatimang pagtrato nito sa kanya, napilitan na siyang lumabas ng bahay. Wala siyang pakialam kung anong isipin ng asawa niya. Basta ang nais niya noong mangyari, makauwi na sa pamamahay niya. Medyo nagagalit na rin kasi siya noong mga oras na yon, lalo pat pakiramdam sa kanya ng asawa niya na parang wala siyang karapatan sa pamamahay na yon. Pagkabukas naman niya noon ng pinto, galit naman siya nitong sinigawan pero hindi na siya nagpatinag. Ang ginawa niya, mabilis niyang tinahak ang pasilyo hanggang sa makarating na siya sa sala ng bahay. Ayon kay Aling Tess, nataong sarado noon ang mga silid sa baba kaya wala siyang nakita. Napakatahimik din ng buong paligid pero pagkaupo niya noon sa sala, may nakita siyang isang matandang nakatayo sa harapan ng malaking bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Napakadilim din sa kinaroroonan nito, kaya inabot pa ng ilang minuto bago makabagay ang kanyang paningin sa paligid. Pagsilay naman niya sa taong yon, nasipat niya ang mukha ng ama ng asawa niya, kaya ang ginawa niya, sinubukan niya itong lapitan para kausapin. Subalit, di pa man siya nakakapaglakad papalapit, may narinig siyang isang tinig na nagmumula sa paanan nito. Pagsilay naman niya sa paa ng matanda, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang isang lalaki na binabalot na ng dugo ang pagmumuka. Pilit din siyang inaabot ng kamay nito na para bang gustong-gusto pa nitong mabuhay. Nang masipat naman yon ni Aling Tess, agad naman siyang napatras, ngunit nang akmang papatakbo na siya pabalik sa kanilang silid, nasipat niya ang namumulang mata ng matandang yon.
Pagsigaw naman ito sa kanyang manatili sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang naramdaman ang pamamanhid ng kanyang buong katawan, dahilan para hindi na rin niya maikilos pa ang dalawa niyang paa. Mabuti na lang, bago pa man tumindi ang pangyayari, nakarating na yung asawa niya. Habang nakatayo yon sa kanyang likuran, panay naman ang paghingi nito ng tawad sa kanyang manugang na parabang kasalanan niya ang mga nangyari. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang asawa, doon na nagsimulang maglakad ang matandang yon, kung saan pagtama naman ang liwanag ng buwan sa pagmumukha nito. Napansin niyang yun pala ang nanay ng asawa niya. Pagbaba naman ang kanyang paningin sa kinatatayuan ng matanda, doon niya nasipat ang mga paa nitong parang paa ng unggoy. Bukod kasi sa kahawig nito ang isang kamay ng tao, yun din ang ginagamit nitong panghawak sa lalaki upang hindi yun makapumiglas. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pang nanigas ang kanyang katawan. Ngunit nang mapansin naman ng asawa niya ang galit ng ina nito, hindi na yon nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Pag-ihip naman ito ng usal sa kanyang muka, agad namang nanumbalik ang kanyang ulirat, kaya nakasigaw siya. Mabilis din siya nitong itinulak patungo sa pintuan ng bahay ng pamilya nito, indikasyon na pinapalabas na siya nito. Dahil sa wala namang mapagpipilian itong si Aling Tess, agad naman niyang binuksan ang pinto, sabay takbo papalabas ng bakuran. Bago rin siya tuluyang makalayo sa bahay na yon, inabisuhan naman siya ng kanyang asawa na huwag tutungo sa tahanan ng mga kapitbahay nito. Hanggat maaari, pumunta siya sa makakahoy na lugar para magtago. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa kakahuyan. Ayon sa kanya, bago siya noon makalabas ng bakuran, may mga nasipat siyang malalaking mga mata na nasa ilalim ng bahay na yon. Nanlilisik ang mga itong nakatitig sa kanya na parabang naghihintay lang itong makawala. Subalit, dala naman ng matinding takot na kasalukuyan niyang nararamdaman, hindi niya pinansin ang mga nilalang. Sa halip nagpatuloy lamang siya sa pagtakbo hanggang sa makarating na nga siya sa isang malaking puno ng kawayan na nasa gilid lang ng daan. Upang maitago naman ang kanyang sarili, nagpumilit siya roong magsumiksik sa kabila ng mga matatalas na talim ng mga tangkay nito. Nang marating na ni Aling Tess ang gitnang bahagi ng kawayan, mangiyak-ngiyak naman siyang naghintay sa pagpunta roon ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, may narinig siyang mga sigawan at atungal sa mga bahay-bahay na malapit sa pinagtataguan niya. Pagbalik naman niya ng tingin dito, bumungad sa kanya ang mga taong may mga pakpak na may daladalang mga bata. Walang patid sa pag-angil ang mga ito na parabang nagambala ang kanilang pananahimik sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, doon na rin niya nakita ang kanyang asawa na kasalukuyang naglalakad sa gitna ng mga nilalang na yon. Kalmado lang nitong tinatahak ang daan, kasama nung ina nitong may daladalang malalaking asong gubat. Pagdating naman ito sa harapan ng kawayanan, doon na nagsimulang makipagtalo ang kanyang asawa sa mismong ina nito. Nagkaroon ng dalawa noon ng paninindak sa kanilang mga salita, hanggang sa kalaunay dumating na rin ang mga kadugo at kapitbahay nito. Nasipat na rin ni Aling Tess ang ama ng asawa niya, na kasalukuyang naglalakad ng tuwid at malakas. Paglapit naman ito sa kawayan, agad naman yung nagtanong sa asawa niya ukol sa idadahilan nito kung bakit hindi nito ipinagtapat sa kanilang pamilya na isa palang pangkaraniwang tao ang asawa niyang yun. Nang marinig naman ang kinakasama niya ang sinabi ng ama nito, nang hihina naman yung sumagot dito ng,
Bakit? Kung ipinaalam ko ba sa inyong tao siya, sasang-ayon kayo sa pasya ko na dalhin siya rito? Tay, mahal ko ang babaeng yun. At kung tutol kayo sa aking kagustuhan, ngayon pa lang handa kong kayo ay kalimutan. Wala akong pakialam kung pamilya ko kayong buo. Dahil sa pagkakataong ito, kayong nagkamali. Pakawalan niyo ang asawa ko at wala tayong pag-uusapan. Nang marinig naman yon ng asawa ng kanyang kinakasama, mariin naman itong inilahad na isang malaking pagkakamali ang ginawa nito. Dahil dito, hindi niya ipapamana ang lupaing ibibigay niya rito, kalakip ng bertud na tinatangan nito. Pagtatapat pa ng matanda na, ipapasa niya yon sa sumunod sa kanya, sapagkat sa puntong yon, ito ang nakikita niyang karapat-dapat. Dagdag pa nito, wala namang mangyayaring masama sa kanyang asawa kung yon ang kanyang pagnanais, basta siguraduhin lang nito na hindi na sila babalik pa paglisan nila. Matapos naman yung mailahad ng matanda, sa sobrang galit nito kumuha yon ng isa sa mga bata at walang habas nitong pinaghampas sa lupang punong-puno ng matatalas na bato. 2 balibag lang sa batang yon, agad naman yung nangisay habang umiiyak ng malakas. Pilit lumalaban ng bata pero sa kalaunay namatay din ito. Hindi pa nakontento ang ama ng kanyang kinakasama. Napilitan yung magpalit anyo, sabay lipad sa kalangitan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muli itong lumapag sa kanilang kinaroroonan, dala ang 2 binatilyong pilit na nagpupumiglas. Pagbaling naman ng paningin ng matanda sa kinaroroonan ni Aling Tess, walang awa naman itong pinugutan ng ulo ang isang binatilyo, gamit-gamit lamang ang kamay nito. Matapos naman niya yung gawin, nanginginig naman yung nagwika sa kanya ng, "Sinayang mo ang anak ko. Huwag ka na muling magpapakita sa amin. Malaman-laman ko lang na niloko mo ang anak kong yan. Hindi lang kamatayan ang malalasap mo sa aking mga kamay. Tandaan mo yan, babae ka. Kahit saan ka palupalop ng mundo pumunta, mahanap at mahanap kita." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang mapalunok ng laway. Kahit napakalamig din sa lugar na yon, pinagpapawisan siya ng malagkit na siya namang hindi niya maintindihan. Lahat din ng mga ahas na nakikita niya sa kanyang silid, hindi na yon nagbibigay ng takot sa kanya na parabang naalis na ng mga kaganapan ang takot niya sa mga ganoong uri ng hayop. Maya-maya pa, doon na rin pinatay ng matanda ang isa pang binatilyo para ipadama ang galit nito sa kanya. Ayon kay Aling Tess, noong mga panahong yon, mabaliw-baliw na talaga siya sa kanyang mga nakikita, gawa ng kung nataong wala doon ang kanyang asawa, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanya. Ilang oras pa ang dumaan, nang mapansin naman ng mga itong papaputok na ang bukang liwayway, paisa-isa na yung bumalik sa kanilang mga tahanan. Yung asawa naman niya, bumalik sa kanilang silid para kunin ang mga naiwan nilang gamit. Matapos nun, hindi na rin sila nagtagal sa lugar para tuluyan ng takasan ang mga ito. Pagka-uwi naman nila sa kanila, nalaman ni Aling Tess, isa rin palang aswang ang kanyang asawa. Wala itong kakayahang makapagpalahi sa mga pangkaraniwang tao dahil sa sumpang dinadala ng angka nila. Nalaman din niyang kaya nagalit ang pamilya nito sa kanya ay dahil sa nabigo ito. Matindi kasi ang hangarin nilang makapagparami, kaya nung malaman nitong isa siyang ordinaryong tao, hindi nito maiwasang malamon ng galit. Dagdag pa ng asawa niya na, kaya hindi nito napansin ang pagiging pangkaraniwang tao niya,
ay dahil sa inilagay niyang habak sa bulsa nito. Nang malaman naman niyo ni Aling Tess, doon naman niya naunawaan ang lahat-lahat. Gayunpaman sa kabila nun, wala pa rin nagbago sa kanilang pagsasama. Kahit wala silang anak, naging masaya naman sila hanggang pangkasalukuyan. Ngayong matanda na rin siya, kung kani-kanino na sa mga kapitbahay niya na ikwento ang ganun niyang karanasan. At sa buong lugar ng Cavite, binansaga ng kwentong ito na nakakawindang na karanasan ni Aling Tess. Okay. Opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga na nakakawindang yung karanasan ni Aling Tess. Para sa mga hindi nakakaalam, yung nakakawindang, parang, di ko alam kung anong salitang probinsya to pero parang nakakagulat, nakakatroma, ganun yung meaning nito. Pero alam nyo, kung ako yung nasa sitwasyon ni Aling Tess, siguro, simula pa lang nung araw na yon, tas naranasan ko yung mga ganung bagay, hindi na talaga ako makakatulog. Tapos may maamoy ka pang nakakasulasok na amoy. 'Di ba? Well, sabi naman ni Aling Tess, hindi siya naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Pero nung naranasan niya, doon niya napatunayan na totoo yun. Alam ko, tong kwento na to, lalo na sa mga Caviteño, ewan ko kung marami tayo nakikinig ng mga taga Cavite. Talagang talamak tong kwento na to Parang nagkaroon na rin siya ng iba-ibang version. Pero para sa akin, ito yung pinakasulido, yung kwento talaga ni Aling Tess. Pero para sa mga taga Cavite, baka meron pa kayong alam dyan na tungkol sa ibang version naman ng kwento nito ni Aling Tess. Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.